Nako, eto na mga kabayan, malaking pasabog ni Kong Toby. Biglaan to, ayan na. Toby may pasabog kay VP Sara. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Nako, President Bongbong Marcos Jr. magbebenta ng ari-arian ng bansa para makabili ng langis. Aray ko po. Ito sabi po dito, PBBM admin minamadali pagbibenta ng ari-arian para makabili ng langis. Ayon po sa balita, pinabibilisan na ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagbebenta ng ilang prime real estate assets ng bansa upang makabili ng sapat na supply ng langis o krudo. Ayan na. Oo, magbebenta na naman po sila. Parang si ano lang to Sino ba yung mahilig magbenta ng ari-arian ng Pilipinas? Si President Ramos, mga kababayan, di ba? Yung Petron ba yun? Correct me if I'm wrong binenta po nila. Ngayon wala na tuloy tayong Petron, di ba? Yun din ang gagawin ni President Bongbong Marcos Jr. Magbebenta po sila ng prime real estate assets, mga kababayan, para masupplyan po ang langis sa ating bansa. Pero teka lang, no? Yan na ba talaga ang last resort? Well, anyway, kung yan naman ay para sa bayan, bakit hindi, no? Kasi napapatanong lang tayo, paano po yung pinagbentahan po ng gold reserve ng Pilipinas, di ba? Ngayon magbebenta na naman po kayo. Yung gold reserve ng Pilipinas, hindi pa nga klaro kung anong nangyari doon, di ba? Yung sa PhilHealth, no? Kumusta na kaya? Naibalik na ba yung 60 billion? Yung sa Maharlika Fund, kumusta na kaya? ROI na ba? ROI na po ba yung mga bulsa ninyo? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dyan, mga kababayan. Sabi po ni Paul Zorelia, yung mga maleta ayaw mong gastusin muna boss. Yung mga maleta daw muna. Yung gastusin. Ubus na ang budget kahit first quarter pa lang ng taon. Grabe. Gobyernong ito. Di ba may unprogram funds tayo, mga kababayan, na supposed to be yun po ang dapat ginagamit sa mga ganitong mga pangyayari, di ba? May nanakawin na naman sila, aray ko po. Sa term ni former PRRD, may binentang asset ang gobyerno. Bakit ngayon parang hikahos na hikahos ang bansa? Ayan, nagtatanong po si Junio Garcia Galang kung mayroon daw pong binenta na asset, no? Na sa panahon po ni former President Duterte. Well, anyway, kung may binenta man po noong panahon ni former President Duterte, understandable naman po yun kasi meron naman pandemic, no? Pero parang wala yata no? Hindi ko lang alam, no? Baka meron. Pero ngayon, grabe lantaran po. Lahat ng budget ng ating gobyerno parang kinuha no? Sa PhilHealth, sa SSS. Ginamit sa sa Maharlika Fund. Diba? Sabi naman po dito ni DC Plenos, ano po ba pwede gawin ng mga Pilipino para pigilan to? Kasi una, PhilHealth Fund, gold reserve, property taxes, ngayon Philippine GOC and states. Hanggang kailan bago sila ma-impeach? Ayan. Marami pa sigurong ari-arian ng Pilipinas ang mawawala sa atin habang nandyan pa po si President Bongbong Marcos Jr. Yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, mga kababayan, eto, pasadahan muna natin itong si Dilima. Kakasuhan po dito. Sabi po sa ang balita ngayon, Dilima, pinakakasuhan si Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng resolusyon ng COMELEC na nagsasabing walang sapat na ebidensya upang patunayang may nagawang election offense
Ayon kay De Lima, hindi dapat doon natapos ang usapin. Oh. While this issue, while the while this is true, the COMELEC should not have stopped there. Ba? Diba? Ano bang ano ito? Ano bang party list ni De Lima? Ha? Mamamayang liberal. Oh. Oh. Yan po ang party list ni De Lima. Ano bang ano niyan? Ano bang tawag dito? Ano bang nire-representa ni De Lima? Ha? Yung mga dilaw? Oh. Yun ba ang nire-representa? Kasi mga kabayan, no? Kung iisipin mo na sino ba ang mas mataas? Senador or congresswoman or representative? Diba si De Lima? Oh. Parang gusto niyang parang gusto niyang utusan yung COMELEC. Oy, COMELEC ha. Kailangan mong makakasuhan niyang si Marcoleta. Oh, kasi lakas din yan sa 2028. Baka maging vice presidente yan ni Vice President Duterte. Takot na takot talaga sila kay Marcoleta, kay Vice President Sara Duterte. Kasi alam po nila no? Alam po nila na hindi po nila kayang aregluhin ang mga to. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Jera, be morally clean to be accepted. Oo nga linisin mo muna yung sarili mo, De Lima. Si De Lima parang direktor. Dapat kung anong gusto niya, yun masusunod. Dahil, bending delo sila no? Dahil sa galit yan kay former President Duterte. Na naipakulong siya na may mga ebidensya naman at yung skandal niya, ayun na nga. Wala po ba kayong, sabi po dito ni Jose Divina, wala po ba kayong nakikita kung hindi puro gulo? Wala na pong katahimikan ng ating bansa, puro gulo na sa Senado. PWD po ba ang magbalik, ang magbatik-batik, bati-bati? Pwede po ba magbati-bati na po kayo at magkasundo para sa katahimikan ng ating bansa? Hintayin po natin ang 2028 kung sino ang gusto ng taong bayan. Respeto po natin iyon ang desisyon ng taong bayan. Manahimik na lang po tayo para sa walang gulo. Salamat po, please. Grabe Alam nyo, dati naman for example sa nangyari kay former president ito, kwento lang natin ng saglit, no? Dati naman, kay former President Duterte, hindi naman magkasundo lahat Pero dahil sa very strong political will ng presidente, kahit yung mga ayaw sa kagustuhan ng presidente, yun na po ang gusto nila. Diba bakit? Nakikita po kasi ng taong bayan na yung kagustuhan ng presidente ay para rin naman sa mga mamamayan. Diba? Pero ngayon, ang kagustuhan po ng mga presidente para lang siguro sa mga buhaya. Kaya marami pong galit na galit mga kababayan. Yeah? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga karabin natin? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video patungkol po kay Congressman Toby Chanco. Pasok. Ito po maganda tong pag-uusapan nating susunod. Isa-isa na pong iniiwan si Bongbong Marcos. Iniiwan na etong Malacanang, iniiwan na po. Nako, eto pakinggan nyo yung sasabihin ng kakampi nila mismo. At kitang-kita na may katotohanan yung sinasabi. Tingnan po natin. Tingin nila maa-arreglo nila iba Pero si Sara, sa tingin nila, hindi niya maka-arreglo yun. Maging totoo tayo, kayo paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba maa-arreglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo, maaareglo si Sara o hindi? Sabi nga, 1,000,000%, di ba? Hindi ninyo maaareglo. Kaya ngayon, gumagawa na kayo ng paraan para hindi siya maging presidente. Nako po. Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo maaareglo si Sara. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Mas mahigpit. In short. Talagang to si BP Sara mga kababayan Talagang para sa taong bayan. Na ano niyo po ba, na recall niyo po ba yung balita sa Davao, no? Yung
sinumbag niya, no? Sinuntok niya yung isang sheriff, no? Kasi hindi po pinagbigyan yung taong bayan doon. Although, I don't know what really yung nangyari doon, pero para sa akin makabagbang damdamin para sa ating biruin mo, no? For example, sabihin na nating mali 'yon. Sabihin na po nating mali 'yon na sinuntok niya yung sheriff, no? Pero para sa akin mga kababayan, grabe. Dahil pinagpalit niya yung pagiging mayor niya, kung mayor man, vice mayor, di ba? Ipinagpalit niya yung pagiging official niya ng gobyerno para po doon sa mga taong yun. Kasi for example, mali yun, mananagot siya. Pero alam niyang mali siya, pero tama po para sa taong bayan yung ginawa niya. Di ba? Kaya masasabi po natin na ang puso may malasakit po. Gaya ni former President Duterte, may puso at malasakit po sa mga Pilipino. No? Ikaw na president na ka ngayon, kaya mo bang gawin yun? Kaya mo bang gawin yun? Ang tanong. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo to pwedeng pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Kaya yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Legit po yan. Tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sino tanong Parang, instead na ang media... For example, kasi ngayon, di ba, si Risa Hontiveros, si Remulla, John Vic Remulla, nagsabi na admit na rin po sila, no, na tatakbo sila. At may mga lumabas agad na itong dalawang ito ay sinuhulan. Bilyones pong sinuhol, no? At parang tinanggihan po nila. So, kita nyo yung na drama nila, no? Gusto kasi nilang tapatan si Vice President Sara Duterte, no? Sa pagiging honest, no? Ni VP Sara sa taong bayan. Kaya yan, gusto nilang magpalabas, gusto nilang nag-create ng drama to justify na sila po ay mga santo. Ayan, ha? Diba? 1 billion Ay, nako. Ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara etong nakawan sa ghost projects na binabudgetan ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Parang hindi ba parang bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. Di ba? I mean, totoo naman. Walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba, dapat, paano kaya
masisiguro ni Sara na mananagot lahat, madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi, parang, yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara di ba? Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan, ha? Siyempre, entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun Kahit kayo naman, may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo. Si Sara ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero eto matindi rito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Remember, ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag po kalimutang i-like, i-share ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.